Ang mga malilit na negosyo tuwing tag-init, malaki rin palang ambag sa ekonomiya ng bansa. Kung ano-ano ang mga yan sa pagsaksi ni EJ Gomez. Tirik na araw, tagaktak na pawis, at wish na makapag-beach, patunay lang yan na summer na talaga sa Pilipinas. Pero ang summer, pagkakataon ding dumiskarte para ang summer ay maging brighter. Pwedeng-pwede kang magnegosyo. Sa tindi ng init ngayon, perfect pang refresh ang Pinoy sa malamig. May gulaman, juice, shake at milk tea. Meron ding ice cream, scramble o kaya naman halo-halo. Kasi ngayon mainit, sobra. Kaya ang mga tao talaga ice cream ang hinahanap. Ang tatlong flavor na to ay avocado, cheese, mango po. Kung sold out daw ang paninda ni Jomal, nasa 7,000 pesos daw ang kabuuang kita. 4,000 dyan ay puhunan, habang 3,000 pesos naman ang maiuuwi niya sa pamilya. Ang summer negosyo naman ng pamilya Kalingasyon, araw-araw dinadayo. Yung bumibili dito sa amin, halo-halo, bata, matatanda. Mayroon kaming halo-halo, mais con yelo, saging con yelo, ice candy. Ang kita naman ni Landiza sa araw-araw, doble raw ng inilaan na puhunan. Kailangan lang din daw talaga ng diskarte at syaga sa pagbenta ng samut-saring paninda ngayong tag-init. Tulad ng shake, tapos may burger, fried noodle, siomai. Mas maganda ang kita po ngayon, lalo sa shake kasi sobra pong init. Kahit mainit, kailangan kunting sipag po para sa pang-araw-araw nga namin. Ayon sa isang ekonomista, backyard industry na maituturing ang mga ganitong negosyo. At maganda raw ito sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Backyard industry yan eh. Yung doon lang talaga sa mga bahay-bahay. No? At malaking ambag yan sa ekonomiya pag pinagsama-sama mo. Dapat daw itong mas palakasin pa para tumaas ang ambag sa ekonomiya. Mahalagang oportunidad din daw ang summer para magkaroon ng dagdag kita ang entrepreneurs. Malakas kasi yung benta, yung tinda. Pag ganitong panahon, talagang nagbo-boom yun, nandoon yung demand. Dahil kailangan talaga ng mga tao yan eh. Matutugunan, kaya tugunan na yun at timingan at i-grab yung opportunity na kumita. Binigyang diin ni Go Negosyo founder Joey Concepcion ang kahalagahan ng pagkakaroon ng entrepreneurial mindset kasabay ng paghikayat sa mga Pinoy na samantalahin ang tag-init. Everybody may not be able to be employed, no? So if he's not employed, he has an alternative sa pagiging isang maliit na negosyante, no? Kung gaya ka rin ni na Jomal, Merced at Landiza na gustong i-level up ang Summer 2024, i-ready nyo lang ang puhunan at diskarte nyo dahil pwedeng-pwede nyo nang simulan ang business na trip nyo. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez ang inyong saksi. Adventure by the River ang dinarayo ng mga naghahanap ng adrenaline rush sa Bintar, Ilocos Norte. At para sa mga gustong subukan ng tapang sa matataas na lugar, patok ang zipline at zipline biking. Slow and steady ang pagbike sa mga kumasa sa hamon at may kumaway pa sa kamera. Pilathom naman sa tubig ang mga sumabak sa kayaking. Pagkatapos magpapawi sa sports activities, pwede na mag-relax sa picnic spot sa gilid naman ng ilog. May komento si Alden Richards sa mga nakapansin ng sweet moments nila ni Catherine Bernardo sa kanyang post-birthday celebration. Tukso kayo online. Hindi lang din talaga kailangan laging ipamalita sa social media yung mga ganyan eh. But sometimes yung mga personal things that's happening, better be personal na lang. Bulong pa nga ni Alden, what you see is what you get. Hindi rin nawala ang friendship nila ni Catherine sa mga nagdaang taon kaya natural lang sila sa isa't isa. Sa ngayon, abala si Alden sa taping ng upcoming series na Pulang Araw kung saan nakasama niya si Dennis Trillo sa kauna-unahang pagkakataon. Patuloy sa pagbuga ng usok at nagbabagang lava ang isang bulkan sa Iceland. 4 na beses na sumabog ang bulkan simula pa noong Disyembre. Hindi pa masabi kung kailan ito titigil.
Ilang man-made barrier ang ginamit para mapigil ang pagkalat ng lava. Kailangan kasing protektahan ng kalapit na geothermal plant at fishing town na may 4,000 residente. Nibisigahan ng DNR ang pagdakma sa 2 tarsier sa Polomolok, South Cotabato. Ang isang lalaking nahagip sa viral video, nagpaliwanag. Smile, baby! Smile! Umalma ilang netizens sa paghawak ng 2 lalaki sa mga tarsier. Paliwanag ng isa sa kanila, naglilinis sila noon sa bahagi ng farm ng isang kaanak at muntik na nilang tamaan ng bolo ang mga tarsier. Nagpasya raw silang ilipat ang mga tarsier. Gayunpaman, humingi siya ng tawad at sinabing siniguro lang nilang hindi mawalan ng tirahan ang mga tarsier. Bagamat nakumpirma na ng DNR na pinakawalan ng mga tarsier, patuloy ang investigasyon. Nagulat ang ilang pasahero sa train station na yan sa Sydney, Australia dahil ang kanilang nakasabay, kabayo. Napatingin pa sa dumating na tren ang kabayo. Nasabihan naman daw ang mga driver ng tren tungkol sa nakatakas na kabayo, kaya nakapagpabagal sila pagdating sa nasabing istasyon. Naiuwi na sa kanyang kulungan ang kabayo. Kapag matindi ang init, hindi maiwasang mainis. Pero iba ang trip ng ilang netizens. Imbes na mabad trip, idinaan na lang nila ito sa mga kwelang meme. Ang simbolo ng isdang maliputo sa San Nicolas, Batangas, natusta na sa tag-init. May version pang inulam na at mga tinik ang natira. Sa San Jose naman, makakatipid ka raw dahil ang itlog napiprito na sa tabi-tabi. Ang isang manok, nakatayo pa pero lechon na pala. Paalam na rin sa windmills dahil giant electric fans ang sagot sa isang lugar. Ang isa namang fur baby na pa-ice cream to beat the heat. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.